It is confirmed, naging isang God's Blade itong si Shanks at muntik pa siyang maging isang miyembro ng Holy Knights. Dito natin mawi-witness kung paano siya magsasagawa ng isang undercover mission sa Marijoa after niya itong atakihin, after niyang pakawalan si Fisher Tiger, na kung saan dito ma-explain kung paano nabuo ang Sun Pirates at kung paano nakatakas sila Boa Hancock. Ang revelation ng mga tattoo na nagko-connecta kay Imu through a contract na merong 3 level, ang Shallow Seal, ang Deep Seal at ang Deep Sea Seal, at ang mangyayaring pinakaunang pagwawala at pagsira ni Loki ng isa sa mga village sa Elbaf. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece chapter 1167. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Ida's Sons, na alam naman natin ang tinutukoy dito ay si Loki at si Hyrule. Sa pinakaunang parte ng chapter, makikita natin na may kausap na mga normal na mamamayan o ibang mga mangingisda itong si Morgans, at binabanggit ng mga ito na may nakikita daw silang isang halimaw, isang nakakatakot na creature na naglo-lurk at nagtatago sa mga hamog. Unang-una sa lahat, kitang-kita daw ng mga mata nila ang pagdating ng mga pirates sa Pampang, pero nagulat na lamang sila nang bigla itong nawala at biglang nawasak ang mga ship nito. Of course, at first, hindi ito pinaniniwalaan ni Morgans, especially dahil isang tao pa lang ito. Not until napakarami na ng mga taong nagde-describe at nagre-report nito. Pati ang mga pirates na nakakulong ngayon sa Impel Down ang nagde-describe din ng kaparehong sitwasyon nito dahil sila din ang isa sa mga taong nabiktima ng creature na yon. Nasigurado daw sila na hindi ito isang halimaw, hindi ito isang seeking dahil nakita nila ang shape nito. Parang human daw talaga ang hugis ng creature na yon. Maging ang iba pang mga fisherman na nakakarating sa malalalim na parte ng dagat. Na-witness din nila ang pagkasira ng iilang mga pirate ships na malapit lamang sa lugar kung saan sila ay nangingisda. Na tinanong pa nga ng ibang tao, hindi daw ba nakarating sila malapit sa Florian Triangle kaya yun nangyayari? Na sinagot ng fisherman, of course, hindi naman sila tanga. Dahil kahit na sinong fisherman naman daw ay hindi makakarating ng Florian Triangle para lamang manghuli ng isda. At dito nga guys ay makikita na natin ang kasagutan sa misteryong ito. Kitang-kita nyo ang isang napakalaking ship na nasa likod ng hamog na unti-unting lumalapit at may isang napakalaking gigante na binabalak wasakin ng pirate ship sa harapan nila. It was none other than Harald, ang king ng mga giants, ang king ng Elbaf Kingdom, at binigyan siya ng trabaho ng world government para mag-atone sa sins ng mga giant. At yun ay ang wasakin, ang puksain ang lahat ng mga pirates na nagtitreten ng world peace. By this way, matutulungan niya ang navy, matutulungan niya ang world government na bawasan ang kanilang mga problema. Nagitong isang napakalaking misteryo na hindi naman na-figure out ng mga normal na mga humans, pero ipinagpatuloy ni Harald ang trabaho niyang ito para sa world government. Naging siyang isang embodiment of fear na nagtatago sa hamog. On the other hand naman ng ibang mga malalakas, ibang mga kilalang pirates, lalong-lalo na ang tatlong ito ni Kaido, ni Whitebeard at ni Big Mom, mas lumakas pa ang kanilang crew, mas lumakas pa ang kanilang puwersa, habang ang ibang members naman ng Rocks crew ay pinag-aagawan at pinaglalaban-labanan ang ibang mga territory na pagmamay-ari dati ni Rocks. However, merong isang exceptional na grupo ng mga pirates, isang exceptional na pirate crew na unlike ng iba na nagpapalakas lang, unlike ng iba na naghahanap ng mga territories, nakagawa sila ng isang achievement, isang napakalaking goal na hindi pa nagagawa ng kahit na sinong pirate all throughout the history. At yun ay ang mag-conduct ng isang complete circumnavigation ng buong mundo, isang feat na akala nila ay imposible. Pero nagawa yun ng crew nitong sila Roger. Nang dahil dito, nakilala ang Roger crew, lalong-lalo na ang King of Pirates na itong si Roger.
Pero kung titingnan nyo to guys, nandito na si Buggy pero hindi na-explain kung paano siya nakarating sa crew nitong sila Roger. However, di natin yan pag-uusapan dito, siguro sa ating analysis video na maire-release bagong chapter 1168. And it was also a spectacle para sa buong mundo nang makapture daw itong si Roger at ang kanyang execution. Nakala daw ng world government dito na matitigil ang paglaganap ng mga pirates. Pero they were caught off guard dahil planado pala ito nitong si Roger. Sa pagkakataong ito na nanunood ang lahat ng mga tao sa buong mundo, dito niya pa in-reveal ang tungkol sa existence ng One Piece, ang greatest treasure, na dahilan kung bakit nang dahil lang nga sa napakalaking insidenteng ito, mas nag-spike up pa ang pagdami ng mga pirates, na dahilan kung bakit nagkaroon ng mas mabigat pang problema ang Navy at ang mga Marines. Nang dahil doon, kinailangan nila ang strength ng mga Giants. Kaya kumuha sila ng over 10 Giants na ikinalat nila all throughout the world, na ang isa sa binabalak talagang gawin ni Harald, ang pagsisimula ng pagtitiwala ng world government sa Elbaf Kingdom. And also guys, i-remind ko lang kayo since hindi ko nabanggit kanina, ang mga pangyayaring ito ay nag-take place 33 years ago or 5 years after ng nangyaring God Valley incident. Dito natin makikita na since napakaganda at napakalupet ng performance nitong si Harald bilang isang slave ng world government, ipinatawag na siya formally sa Holy Land ng Marijoa. At dito din ay formally ibinigay na sa kanya ang titulo ng God's Blade, na actually guys dito sa ating translation scans, ang nakalagay ay God's Steel. But for now, God's Blade itawag natin dahil medyo maangas yun. Kung sakaling sa pagpapatuloy ng kwento ay God's Steel pa rin, mag-transition na lang tayo sa tawag na yun. Ayon dito guys, ang tattoo na ito na ibinigay nila kay Harald ay ang magsaserve as a contract nitong si Harald sa kanilang great and true God, na alam naman natin na walang iba kung hindi si Imu. Na since nabanggit nila ang tungkol sa existence ng isang absolute God, nakuha nitong curiosity nitong si Harald habang itinatanong kung ano daw ang ibig sabihin nila doon. Pero inexplain sa kanya nitong si Gorosei no Juro na hindi niya pa yun pwedeng malaman. Pwede lamang niyang maintindihan at magkaroon ng deeper understanding ng depths ng world kapag nag-rise up na daw ang rank niya papunta sa isang fully fledged na Holy Knight. Dito na rin nila na-explain ang tungkol sa mga contracts na ito, ang mga tattoo na ito. Ayon sa kanila, meron daw 3 types ng contract, 3 types ng tattoo. Na kung papansin niyo guys, kanina ang tattoo ni Harald ay parehong-pareho sa tattoo ni Shanks, na alam niyo naman kung anong ibig sabihin nun. Pero ayon dito sa kanila, ang 3 types, ang magsisilbing ranking ng tattoo ay ang Shallow Sea Seal, ang sumunod dito ay ang Deep Sea Seal, at ang pinakahuli, ang pinakamataas na ranking ay ang Deep Sea Seal. And currently, bilang isang mababang level pa lamang na God's Blade, meron pa lamang Shallow Seal itong si Harald. Na kung iisipin natin guys, siguro dito din nakadepende kung anong klase ng mga abilities ang pwede nilang gamitin depending sa kung anong seal, kung anong contract ang meron sila. Na of course, di din natin tatalakayin dito, siguro sa analysis video na lang dahil medyo mahabang usap yun. Pero naitanong dito ni Harald na kung sakali daw tumaas daw ang rank niya, or sabihin natin na maging isang fully fledged na Holy Knight na siya, kikilalanin na daw ba ang kanyang sariling kingdom, ang Elbaf Kingdom, bilang isang member nation ng world government? Na sinagot nitong si Saturn na of course, kapag nangyari yun, naturally, i-welcome na siya ng buong mundo. Na dahilan kung bakit kuminang na naman ang mga mata nitong si Harald at parabang nabibilog na naman ang kanyang ulo, na parabang itong ginagamit ng world government na type of manipulation para mapasunod ang hari ng Elbaf Kingdom. Dito na rin natin guys makikita ang itsura, ang appearance ni Garling 5 years after ng God Valley incident, at unti-unti nang nagiging parabang shape ng isang crescent moon ang kanyang buhok. Pumunta pala itong si Harald sa temple ng mga Holy Knights sa Shangara Domain of the Gods para kausapin itong si Garling. Habang sinasabi ni Garling na ano daw ba ang pinaplanong gawin nitong si Harald. Na inexplain nitong si Harald na gagawin niya ang lahat para makilala at para patawarin ng buong mundo ang mga Giants. Na at first, nagtataka pa nga guys dito itong si Saint Summers kung susunod daw ba talaga itong si Harald, especially siya nga ang hari ng Elbaf Kingdom. Pakikita din natin dito ang isang individual na kamukhang kamukha ni Shanks. Pero wag kayong malito guys, si Shamrock ito.
At this specific point of time, hindi pa nakakapasok ng Holy Land ng Marijoa si Shanks. Bilang isang God's Blade, of course, isa itong napakabigat na responsibility. Pero currently, wala pa namang panibagong misyon na ibinibigay sa kanya itong si Garling. Kaya for now, pwedeng gawin daw nitong si Harald ng kahit na anong gusto niyang gawin. Pwede siyang maglibot sa buong mundo. Pero palagi daw niyang dadalhin ang long distance transponder snail na ibibigay nitong si Garling. Para once na may mission na dumating, madali lang niyang masasabihan itong si Harald. Na dahilan kung bakit dito naman natin mawi-witness guys na mayroon palang iba pang mga kaibigan si Harald all throughout the world at kasama doon ang Fishman Kingdom. Makikita natin dito na matalik na magkaibigan pala itong si King Harald at itong si King Neptune. Dito pa nga ay nabanggit nitong si Neptune na hindi naman daw siguro masamang ugali ni Loki. Dahil kung iisipin, mas malala pa daw doon nitong si Harald nung bata pa siya. Na dahilan kung bakit ikinahiya yon nitong si Harald. Pero nabanggit din nitong si Neptune na meron daw silang nakuha na prophecy na within 4 years, magkakaroon daw sila ng panibagong anak na babae. Kaya naisip nitong si Neptune na bakit hindi daw sila mag-conduct ng arranged marriage at pag-asawahin nila si Loki at ang magiging anak nila Neptune. Especially dahil merong kakaibang ability, kakaibang powers daw ang magiging anak nila na yon. Na dahilan kung bakit at first, hindi pa sana papayag nitong si Harald dahil para daw nilang inaalisa ng sariling desisyon ang magiging anak nitong si Neptune. Pero nang malaman niya na may kakaibang ability, kakaibang powers palang magiging anak nitong sila Neptune, pwede naman daw nilang itry dahil magiging perfect match daw sila ni Loki. At dito nga ay tinatawag nitong si Harald ang anak nitong si Neptune kahit hindi pa ito sinisilang na si Mosa Mosa. Na dahilan kung bakit, mako-confirm natin dito guys na ang Mosa, ang matalik na kaibigan na kausap ni Loki habang nakatali siya sa Treasure Tree Adam ng napakatagal ay si Shirahoshi pala. On the very same year ay umuwi din itong si Harald ng Elbaf Kingdom since wala pa nga sa kanyang ibinibigay na misyon nitong si Garling. Pero kasama niya na dito itong si Saul. Dahil ang binabalak pala nitong si Harald ay ang kumuha pa ng iba pang mga educator. Ipapasok niya yon sa loob ng Elbaf Kingdom dahil binabalak niya na magtayo dito ng isang school. Dahil alam niya naman guys, ang pinaka-goal din nga nitong si Harald ay ang baguhin ng kultura ng mga youth ng mga batang giants para hindi na sila mawili na makipaglaban at mag-engage into a war. At ito na guys ang pinaka-iintay nyo. 15 years ago, which means 18 years matapos ang ating previous flashback kanina, inatake ang Holy Land ng Marijoa nang hindi pa nila kilalang tao, nang hindi nila na-identify na individual. Dahil dito nakatakas ang iilang mga nakakulong sa mga cells at kasama na doon nitong si Fisher Tiger. Nang makatakas itong si Fisher Tiger, kinabahan siya agad dahil may nakita siyang isang silhouette na alam niya na kamukhang-kamukha ito ng isa sa mga Holy Knights. Kinabahan siya, pero imbes na patayin siya nito, pinutol nito ang kanyang mga posas at sinabi pa sa kanya ng misteryosong individual na ito na iniwan daw niya na naka-unlock ang armory. Kaya naman kunin na daw doon ni Fisher Tiger ang kanyang mga sandata at gawin niya kung anong gusto niyang gawin. Na kung titingnan nyo guys, alam nyo na kung sino ito. Of course, walang iba kung hindi ang GOAT na si Shanks. At dito na nga guys nagsimula ang infamous na pag-atake ni Fisher Tiger ng Holy Land ng Marijoa na kung saan napakarami ng iba pang mga slaves ang napakawalan niya. Kasama na doon itong si Boa Hancock at maging itong si Koala. Nang dahil sa ginawang atake ito ni Fisher Tiger, nakilala siya at dito din nagsimulang buuin ni Fisher Tiger ang kanyang sariling crew na ang Sun Pirates. Na kung iisipin nyo guys, Sun Pirates, Sun God Yika, merong koneksyon na para bang yun ang nagsisilbing simbolo nitong si Fisher Tiger dahil sa ginawang pagpapataka sa kanya. Hindi naman nagtagal itong si Harald ay pinabalik at ipinatawag na naman sa Holy Land ng Marijoa, specifically sa temple ng mga Holy Knights. Dahil may i-introduce pala itong si Garling na isang panibagong membro ng God's Blade. At yun ay walang iba kung hindi ang isa pa niyang anak na itong si Shanks. Na nabanggit dito ni Garling na actually napakalakas din daw nitong si Shanks. On par daw ito kay Shamrock. Tandaan nyo yan guys, magka-level silang dalawa ni Shamrock. However, hindi pa siya maging isang complete na fully fledged Holy Knight ngayon dahil kababalik nga lang niya ng Holy Land ng Marijoa.
which means magsisimula muna siya sa pinakamababang rank, which is ang God's Blade, na dahilan kung bakit dalawa pa lang sila ngayon nitong si Harald. And honestly guys, since babalikan natin ang spoilers, nabanggit doon na isang God's Blade pa lang din si Gunko, pero hindi nabanggit sa chapter na ito. So I don't know anything about that. And also, 24 years guys na nasa dagat itong si Shanks bago siya bumalik sa Holy Land ng Marijoa. Na binanggit din dito nitong si Figarland Garling na merong isang shallow seal pa lang din itong si Shanks as of this moment. Na alam nyo na guys kung anong explanation kung bakit nakita natin na may tattoo si Shanks nang bisitahin niya si Scopper Gaban sa Elbaf. Ito ang explanation, wala nang iba. Isa siyang former member ng God's Blade. At dito guys, nabanggit din nitong si Harald na para bang familiar daw ang mukha nitong si Shanks, na parang nakita niya na ito before. Na dahilan kung bakit dito'y nag-act tough, nag-act na para bang masama, na para bang napaka-high ng ego nitong si Shanks para hindi siya basta-basta makilala at hindi siya basta-basta i-familiarize nitong si Harald. Dahil who knows, possibly at some point, baka nagkita itong si Roger at ng kanyang crew at itong si Harald, kaya namumukaan itong si Harald si Shanks. At dahil na rin nga sa may bandage ang mukha dito ni Shanks, siguro hindi niya agad makonfirm kung si Shanks ba talaga ito. At dahil nga doon, sinabi nitong si Shanks na napakadumi daw nitong si Harald. Ang isang mataas na royalty tulad niya na dinadaluyan ng pure na dugo ng mga Figarlands ay hindi makikisalamuha sa mga low-level scum tulad na lamang nitong si Harald. Na dahilan kung bakit, para bang nahiya dito si Harald at sinabi na baka akala lang daw niya yon. Pero kitang-kita din natin dito, medyo na guilty itong si Shanks sa pinagsasabi niya. At eto na nga guys ang pinaka-aantay niyong panel, ang interaction sa gitna ng magkapatid na Shanks at Shamrock. Dito'y makikita natin kung gaano kagaling ang Oscar level na acting nitong si Shanks. Habang sinasabi na kung sakali lamang daw nakilala at nakita niya kung sino man ang taong yun na pinakawala ng mga slaves, kung sinong individual na yun na taksil sa world government na alam kung nasaan ang mga slaves, nasaan ang armory, nasaan ang iba pang mga importanteng mga bagay, sisiguraduhin daw niya na mapapatay at mahuhuli niya yon para immediately i-accept na siya bilang isang fully fledged na Holy Knight. At kitang-kita natin dito guys na seryoso ang mukha ni Shanks para paniwalain ang kanyang kapatid na si Shamrock. Pero si Shamrock naman, ang sagot, bakit daw hindi muna antayin itong si Shanks na mag-heal ang kanyang kaliwang mata bago niya yung gawin? Dahil kahit papano, hindi naman daw alam pa nitong si Shanks kung paano tumatakbo ang buong mundo. Dahil napakatagal daw niyang nababad sa pagiging isang outcast sa labas ng Holy Land. And mind you guys, 24 years old pa lamang dito itong si Shanks. Meaning 24 years siyang nakasama nila Roger na dahilan kung bakit doon na-develop ang kanyang pagkakaintindi ng mundo. Kaya alam niya na iba ang pananaw niya dito kay Shamrock. Pero although, kahit magkaiba sila ng ranking bilang isang God's Blade si Shanks at bilang isang Holy Knight si Shamrock, nakita nyo naman at kinonfirm nitong si Garling na on par ang dalawang ito. Kaya kung napaka-OP ni Shanks, asahan nyo na napaka-OP din talaga ni Shamrock. Pinagpapatuloy pa nitong si Shanks ang pag-acting niya para paniwalain talaga itong si Shamrock habang sinasabi na kinamumuhian daw niya ang lahat ng bagay sa buong mundo maliban sa Holy Land ng Marijoa. Na dahilan kung bakit habang ginagawa ito nitong si Shanks, nagdududa na sa kanya si Harald at tinitingnan siya nito ulit na para bang kino-confirm niya lamang na talagang nakita niya na ang taong ito before. On the other hand naman, on the very same year din na yun, 15 years ago ay makakatating naman tayo sa Elbaf Kingdom na kung saan sumasama at pumapangit na ang health nitong si Ida. Na kahit papano meron namang nag-a-attend sa kanya na doktor na isang higante rin, pero ang problema, hindi sapat ang kanilang medical knowledge, hindi sapat ang kanilang medical materials para gamutin itong si Ida. Dahilan kung bakit isinasuggest ng doktor na ito na tawagan nila si Harald dahil maraming ang connection si Harald and possibly may mahanap silang isang foreign na doktor na makakagamot sa kanya. Pero ayaw pumayag nitong si Ida dahil alam na alam niya kung gaano kabigat ang ginagawang trabaho ngayon nitong si Harald, kung gaano kalala ang ginagawa niyang misyon, kaya ayaw niyang dumagdag pa sa mga burdens nitong si Harald.
Pero binanggit din ng doktor na ito na napakatigas daw talaga ng ulo ni Harald. Napaka-stubborn nito dahil kada umuwi daw si Harald sa Elbaf, kinakausap niya lagi ang mga elders. At pinipilit niya ang mga ito na gawing isang official na legal na asawa niya itong si Ida. Na of course, ikinatuwa naman itong si Ida at ang naging suggestion pa nitong si Ida ay ibukas daw ulit nilang tavern para kahit papano makatulong siya kay Harald sa gusto nitong mangyari. At this point guys, matanda na itong si Loki, or sabihin natin na hindi pa ganun katanda pero enough na ang kanyang edad para tingnan natin bilang isang young adult. At kung papansinin nyo guys, nagbago na din ang ugali dito ni Loki. Although oo, para bang medyo may pagkapilyo pa rin siya, medyo mabait na siya ngayon. Umapatay pa siya ng ibang mga wild animals sa underworld para lamang may lutuin at may makain na masarap na pagkain ang kanyang nanay-nanaya na si Ida. As for Hyrule naman, si Hyrule na kasama ang iba pa niyang mga kaibigan ay nagseset sail naman para humanap nga ng isang foreign doctor nang mahanap nila na cure sa illness nitong si Ida. Na dahilan kung bakit natatouch itong si Ida dahil tinatreasure din talaga siya ng kanyang mga anak. Pero dito na guys, magsisimulang magbago ang ihip ng hangin dahil lang bisitahin ni Loki ang Alcohol Village. Dito na reveal sa kanya ang napakalala na krimen na ginawa ng mga kapamilya ni Estrid. Ayon sa kanila, napakakapal daw ng mukha ni Ida dahil gustong gusto talaga nitong makuha ang posisyon bilang ang reyna, ang queen ng Elbaf. Dahil nabanggit ko nga kanina sa inyo guys, ipinupush talaga ni Harald na pakasalan nitong si Ida para maging isang legal wife niya ito, especially dahil wala naman siyang asawa. Namatay na nga si Estrid. Isang bagay na ikinagalit ng mga members ng family ni Estrid at nang dahil doon, pinainom nila ng napakalital na dose ng poison itong si Ida. Kaya naman now na nakainom siya noon, outnumbered na ang kanyang mga araw. Malapit na siyang mamatay na dahilan kung bakit dito nagsimulang mapikon at magalit itong si Loki. Tinatanong niya ng paulit-ulit ang taong ito na may hawak-hawak na lason na hindi daw ba mamamatay si Ida, na gusto niyang i-confirm na hindi mamamatay ang kanyang itinuturing na nanay, na hindi masagot ng taong ito dahil nabanggit nga niya na napakalital lang dose na yon at nabanggit din niya na bilang ng mga araw ni Ida. Sa sobrang galit itong si Loki, winasak niya ang buong Alcohol Village. At kitang-kita nyo guys, maging ang taong ng lason dito kay Ida ay pinatay at dinurog niya ang ulo. Dito natin may kita ang pagsisimula ng pagbabago ng karakter ni Loki. Habang sinasabi na wala daw siyang pakialam sa pamilya ng kanyang tunay na nanay. Hindi daw niya itinuturing na tunay na nanay si Estrid. Walang kwentang tao daw ang babaeng yon. Mula pa lamang ng isa siyang sanggol, itinapon siya nito sa underworld and not even once, ni isang beses. Hindi siya tiningnan ng babaeng yon bilang ang kanyang anak. Kaya kinamumuhian niya hindi lamang si Estrid, kung hindi ang buong pamilya ni Estrid at ang buong Alcohol Village. Habang idinedeclare na wala siyang ibang tunay na nanay kung hindi si Ida lang mismo. However, the problem is, lumalala na ang sitwasyon ni Ida. At kahit pa ayaw ni Ida na ipatawag si Harald, wala na silang choice dahil baka mamatay na talaga siya. Kaya tinawagan na ni Mato itong si Harald para makakuha na sila ng isang foreign cure sa poison na yon. However, this is where the chapter ends. At wala namang chapter break next week guys, kaya by Tuesday, marirelease agad natin ang spoilers para sa chapter 1168. And also, magkakaroon pa ulit tayo ng analysis video para sa chapter na ito. Kaya siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.